Tinungo ni Rachel ang sasakyan kung saan nakaparada malapit lamang sa kampo kung saan nadestino ang asawa niyang si Sandro. Sa loob ng 2 buwang pagmamanman ni Rachel sa kanyang asawa ay hindi pa rin niya maiwasang masaktan sa kanyang nasaksihan. Mga baboy! Singhal pa ni Rachel at pabalibag na binuksan ang pinto ng kotse kung saan naroon sa loob naghihintay ang kaibigan niyang si Joyce. Anong nangyari? Bakit ka namumulat, Chel? Nakakita ba naman ako ng baboy, Joyce? Anong ibig mong sabihin, Chel? Nakita ko si Sandro at ang babae niya. May ginagawang kababuyan. Ay, ang kapal din talaga ng asawa mo, no? Naturing ang most loyal soldier sa grupo. Pero hindi naman loyal na asawa. Bakit hindi mo pa sinugod? Bakit hiniyaan mo lang? Ano bang dapat kong gawin? Kung susugurin ko sila, tingin mo ba mababago ang lahat? Magbabago ba yung nararamdaman ko? May punto ka naman. Pero, hahayaan mo lang ba talaga sila? Napangiti ng mapait si Rachel at hinawakan ng balikat ni Joyce. Huwag kang atat, Joyce. Baka nakakalimutan mo. Sa mata ng kapwa niya sundalo, yung babae niyang yun, ang legal na asawa at hindi ako. Kung magskandalo ako sa loob ng kampo, tiyak ako rin ang mapapasama. So, ano ang plano mo? Tutulungan mo ba ako? Nakangiting tanong ni Rachel sa kaibigan niya. Ngunit bago pa man makasagot ang kaibigan niyang si Joyce, ay nagambala na sila ng malakas na katok sa bintana. Hindi na nagulat si Rachel nang makita niyang ang asawa niyang si Sandro ang naroon at hindi maipintang muka. Anong ginagawa niyan dito? Don't tell me nakita ka niya. Tanong ni Joyce na animoy takot na mahuli sila. Natawa naman si Rachel. Mukhang nakilala ko ng kabit niya, Joyce. Labasin ko muna ha. Nakangising ani pa ni Rachel. Anong ginagawa mo rito, Rachel? Hindi ba't sinabi ko sa'yo na bawal kang pumunta rito? Bungad ni Sandro kay Rachel at marahas pa tong hinawakan sa pulsuhan niya. Agad namang binawi ni Rachel ang pulsuhan niya. Sa pagkakaalam ko, pwedeng dumalaw ang asawa, Sandro. Bakit? Hindi mo ba ako asawa? Hindi yan ang punto ko. Naalala mo naman sigurong huli nating pag-uusap, tama? Alin? Yung pinagbintangan mo ako na pinost ko yung video natin habang nagtatalik? Hibang ka ba? Mukha ba kung siraulong asawa para i-upload ang hindi pwede sa ibang tao? Abay, malay ko bang gusto mo lamang umuwi ako? Kaya mo ginawa yung Rachel. Ha? Ang kapal din ng ahapog mo, ano? Bakit ba ang dami mong sinasabi? Bakit hindi mo na lamang sabihin na bawal ako rito? Bawal ka rito. Okay na? Sarkastikong ani Sandro. Napakuyom naman ang kamao si Rachel at tumawa na animoy ng iinsulto. Great, Sandro. Napakagaling mo. Baka nakakalimutan mong kasamahan mo ang asawa ni Joyce na best friend ko. Nga pala. Bakit kaya si Joyce kahit araw-araw bumisita ay ayos ang sa asawa niya? Sa pagkakaalala ko, mas mataas pa ang ranggo mo kumpara sa asawa niya. Tama ba? Nakita ni Rachel kung paano mamutla si Sandro na siyang lihim na kinaismid niya. Oo nga. Pero nagkikita sila sa labas, hindi sa loob, Rachel. Talaga? Pero bakit hindi ko alam? Eh araw-araw niya naman akong kasama punta ng asawa niya sa loob ng kampo niya eh. Tuluyan na ngang hindi nakagalaw si Sandro. Natawa pa rin si Rachel dahil tila wala nang ibang maipapalusot ang asawa. Mabuti na lang at tumunog ang alarm ng kampo, hudyat na may pagpupulong na magaganap. Kaya nakaligtas si Sandro sa tensyon sa pagitan nilang dalawa ni Rachel. Bago pa man tuluyang makapasok si Sandro, muling nagsalita si Rachel. Babalik ako bukas at mag-uusap tayo ng masinsinan. May kailangan din akong papirmahan sa'yo. Tumango lang si Sandro at pumasok na. Pumasok na rin si Rachel sa loob ng kotse kung saan naroon si Joyce na bored na. Ay,
Ang boring naman ng discussion ninyo. Wala man lamang ganap na sampalan, Rachel. Huwag kang atat dyan, Joyce. Nasa taasan pa lamang ng balahibo tayo. Wala pa tayo sa sampalan, okay? May kailangan pa akong imbestigahan. Ano naman yun? Yung kabit ni Sandro. Sobrang pamilyar kasi niya sa akin eh. Pero hindi ko lang matandaan kung saan ko ba siya nakita. Hindi sa kama ni Sandro, malamang. Tangik. Bukod kasi ron, syempre. Teka, alam ba ng asawa mo kung anong pangalan ng babaeng yon? Lucio, akala ko ba alam mo na? Palagi kitang kasama kung pumunta sa kampo ng asawa ko eh. Pero hindi mo pa pala alam ang pangalan nun? Matunog kaya ang pangalan nila sa loob ng kampo. Don't tell me, siya yung Helen? Nadali mo, babae. Siya yun. Yung Sanlin couple, walang titiwag. Sabi ng mga siraulong kapwa sundalo nila Sandro. Pero, well, hindi mo rin naman masisisi yung mga kasamahan nila ha? Including my husband. Kasi diba, ang pakilala ni Sandro sa Helen na yun ay asawa mismo, hindi kirida. Natawa naman si Rachel sa inasta ng kaibigan. Bakit nga ba hindi nakilala ng asawa mo yung babae na kasama ni Sandro? Hindi kaya kasabot rin yung asawa mo, Joyce? Hoy, kung makabintang ka ha, baka nakakalimutan mo na ako ang nagbigay ng lead sa'yo about sa pagdadala ng babae ni Sandro sa kampo nila. Tip yun ng asawa ko, okay? Kaya nga agad yung chinika sa akin eh, at shinare ko naman agad sa'yo. Pero ikaw talagang may kasalanan nito eh. Kasi hindi ka naniwala nung una kong kwento. Tinawanan mo lang ako, imbiyerna ka. Mali ko ba kasing seryoso ka? Akala ko kasi gusto mo lang kaming paghiwalay ni Sandro. Magagawa ko ba namang saktan ka, Rachel? Ay, ewan ko talaga sa'yo. Dapat siguro sa'yo sinasampal eh, para magising ka sa katotohanan na may mahal ng ibang asawa mo. Baka kamo sunod yan asawa mo nang magkaroon ng kabit, Joyce. Hoy, walang ganyanan ha. Alam ko namang masama ang ugali mo. Pero please naman, huwag naman pati yung tabas ng dila mo. Natawa ni lamang si Rachel at binuhay na ang makina at nagmaneho patungo sa bahay nila. Pansamantal siyang nakatira sa bahay nila Joyce dahil mas malapit ito sa kampo kumpara sa bahay nilang dalawa ni Sandro na nasa city pa. Anong ginagawa niyan dito? Nagtatakang tanong ni Rachel kay Joyce kinagabihan nang mabungaran niya si Sandro sa sala kausap ang kaibigan. Abay, ewan ko rin. Kayo lang naman ang mag-uusap kaya maiwan ko na kayo. Nang makaalis ang kaibigan ni Rachel, ay agad na humarap si Sandro sa kanya at hinawakan pa ang kaning kamay. Gusto ko lang sanang mag-sorry. Dahil sa ako kanina, Chel. Nadala lang ako ng galit at puyat dahil magdamag akong nasa duty kagabi. Hindi sana tinext mo na lang ako. Nag-aksaya ka pa talaga ng pamasahe. Mas gusto kong huminang tawad sa'yo in person, mahal. Pasensya ka na talaga sa mga nasabi ko. Ayos lang. Talaga? So, hindi ka na pupunta bukas ng kampo? Dahil ayos naman na tayo, tama? Pwede bang dito ko lang din pirmahan ang kailangan kong pirmahan, Rachel? Yun bang rason kaya ka pumunta rito? Nag-aksaya ka ng pera para hindi na ako pumunta bukas ng kampo? Bakit? Bawal ba talaga akong pumunta sa tinutuluyan mo mismo, ha? Umamin ka nga sa akin, Sandro. May dapat ba akong malaman? Napatikim si Sandro at napaiwas ng tingin. Gustong matawa ni Rachel dahil halatang halata na kinakabahan nito. Hindi nais ni Rachel na malaman agad ni Sandro na may alam na siya sa panuloko nito dahil hindi pa sapat ang ebidensyang hawak niya para tuluyang sirain ang reputasyon ni Sandro. Nais ni Rachel na matanggal si Sandro sa pagkasundalo, ngunit hindi niya inaasahan ang sagot ni Sandro. Alam kong nakita mo ang nangyari kanina, Rachel. Anong ibig mong sabihin, Sandro? Anong nakita ko? Hindi kita maintindihan. Pagmama ang maangan niya. Stop the act, Rachel. Kahit sobrang dilim ng oras na yun, alam kong ikaw yun. Nakilala ka rin agad ni Helen. Fine. I saw everything. Okay na? Satisfied? No.
Hindi ko maintindihan kung bakit hindi mo kami sinugod, Rachel. Ganun mo na ba talaga ako kamahal? Na kahit nasaktan na kita, magbubulag-bulagan ka na lang? Is this for our child's sake? Or sadyang hindi mo lang ako kayang mawala sa buhay mo? Napaawang naman ang labi ni Rachel at hindi na nito napigilang matawa ng malakas. Ang kapal ng pagmumukha mo, ano? Sa tingin mo ba, yung mga sinabi mo ang rason kaya hindi ko kayo nagawang pagtatadyakan ng kabit mo, ha, Sandro? Kasi kung oo, ang kapal ng pagmumukha mo. Saan ka ba kumuha ng lakas ng loob para sabihin yan sa harap ko, ha? Bakit? Hindi ba? Umalis ka nga na parang walang nangyari. Pero halata naman na sobrang sakit para sa iyong nasaksihan mo. Wala kang balak hiwalayin ako? Dahil ano? Sa bagay. Hindi mo nga pala kayang buhayin mag-isang anak nating dalawa. Is this for child support? Ano bang pinagsasabi mo? May sira ba talaga yung utak mo? Sobrang lakas pa rin ang loob mo, no? Kat ikaw na tong nagloko. Ganun ba talaga kapag sundalo ka? Huwag mong idamay ang propesyon ko rito, Rachel. Huwag kong idamay. Pero dinumihan mo ang propesyon mo, Sandro. Baka nakakalimutan mo na ang pagdala ng kirida sa kampo ay isang mantsa na mahirap tanggalin sa propesyon ng pinagmamalaki mo. Now, tapatin mo nga ako, Sandro. Bakit mo ko nagawang lokohin? Is this because of the leaked video of us na binibintang mo sa akin? Kasi kung oo, ang immature ng reason mo para mag-cheat. I am a man, Rachel. May mga pangangailangan din ako na tanging babae lamang makakapuna. Pero dahil pinili mong tumira sa bahay ng mga magulang mo, imbes na samahan ako rito sa probinsya, inilayo mo rin sa akin ang anak ko, Rachel. And as a wife, you're obligated to fulfill your obligation. So dahil malayo ako, kaya sa ibang babaeng mo pinupuna ng pagkukulang ko bilang asawa mo? Ganun ba? Yes. Agad na sagot ni Sandro. Nagpantig naman ang tenga ni Rachel, kaya ginawa niya ng sampa si Sandro sa pisngi. Nakita ni Rachel ang pamumula ni Sandro at bakas din dito ang pagagulat. Ang kapal ng mukha mo, Sandro! Ang akala mo ba madali lang maging ina at ama sa anak natin habang malayo ka, ha? At akala mo ba talaga ginusto kong malayo sa'yo kasama ang bata? Binigyan ka ng option ng general mo at hindi kami kasama sa option na pinili mo. Dalang sabi mo, mas kailangan ka rito sa probinsya. At nangako ka rin na once ma-renovate ng kampo nyo, kukunin mo kami ng anak mo. Pero anong nangyari? 2 taon nang nakalipas matapos ang renovation, pero hindi mo pa rin tinutupad ang pangako mo sa amin. You're such a liar husband, Sandro. Paano ko pa kayo kukunin? Kung mukha namang masaya na kayong wala ako. Huwag mo hang baliktarin ang sitwasyon, Sandro. Dahil alam nating pareho kung gaano kami kasabik ng anak mo makasama ka noon. Pero kahit holidays, mas pinili mong manatili sa kampo. And now I know the reason. So sign this annulment paper and you're free. Whatever you want to do in your life. Napalayo si Sandro ng bagyang ilapag ni Rachel ang annulment paper sa kanyang harapan. Sunod-sunod ding umiling si Sandro. Makikipaghiwalay ako sa'yo. Pero hindi ako pipirma sa annulment paper na yan. At bakit? Dahil ba hindi ka mapopromote kapag nakita ng mataas ranggong annul ka na? Pwede mo naman pakasalin yung karida mo Dahil mukha naman siyang legal wife sa mata ng mga kapwa mo sundalo. Huwag mong ubusin ang pasensya ko, Rachel. Kung gusto mo maghiwalay tayo, fine. Pero huwag kang umasang susustentuhan ko pa kayo ng anak mo. Matigas na sabi ni Sandro at iniwan si Rachel. Tuloy namang nanilambot ang tuhod ni Rachel at napaupo na lamang sa malamig na sahig. Hindi niya inaasahan naaabot silang dalawa ni Sandro sa puntong hiwalayan. Sa loob ng 5 taon nila bilang mag-asawa, ngayon lamang nakaramdam ng sobrang sakit si Rachel. Chel, anong nangyari? Tanong ni Joyce kay Rachel nang makita nitong umiiyak ang kaibigan. Success naman yung plano Pero bakit ang sakit pa rin, Joyce?
Bakit ganun na lamang kadali para kay Sandrong bitaw ng relasyong binuo namin? Bakit ang bilis magbagong nararamdaman niya? Ganun na ba talaga ako ka-unworthing babae, Joyce? Ano ka ba, Chel? Hindi ka unworthy, okay? Bulag lang talaga yung asawa mo. Shh! Tahan na. Ang isipin mo na lang, mabilis kang makakaganti. Hindi na sumagot si Rachel at hinayaan na lamang nito ang sariling malunod sa sariling luha. Plinano ni Rachel na latagan ng annulment paper si Sandro dahil alam nitong hindi ito papayag makipag-annul sa kanya dahil mabubulilyaso kapag may promotion na ipapataw kay Sandro. Ang pakikipaghiwalay ni Sandro kay Rachel at pagputol ng sustento nito sa anak nila ay sapat ng ebidensya para makaganti siya sa kanyang asawa. Hihintayin ko na lang kung kailan ang promotion ni Sandro. Saka ako kikilos. Ani Rachel sa sarili habang nakatanaw sa loob ng kampo. Kasalukuyan siyang nasa labas kung saan karaniwan siyang tumatambay habang hinihintay si Joyce na lumabas. 3 araw nang nakalipas magmula nang maghiwalay silang dalawa ni Sandro at sa loob ng 3 araw na yon, nakumpleto ni Rachel ang matibay na ebidensya para tuluyang masira ang reputasyon ni Sandro at Helen. Oh, look who's here. Ang desperadang asawa. Anong feeling ni hindi piliin, Nakangising tanong ni Helen kay Rachel na kasalukuyang nakataas na ang kilay. Hulaan ko, ikaw yung kabit na feeling legal wife, ano? Sarkastikong ani rin ni Rachel. Feeling legal wife? No, let me rephrase. Original na legal wife. Original? Lakas din ang kabaliwan mo, ano? No, I'm just stating the fact, Rachel. Ilimot mo na ba kung paano kayo naging mag-asawa ni Sandro, Sa pagkakataong yon, nanigas si Rachel sa kanyang kinatatayuan. Hindi na maintindihan ang sinasabi ni Helen, ngunit may kung anong mali sa nararamdaman niya. Oh, mukhang hindi mo nga alam, ano? Akala mo ba love at first sight ang rason kaya ka nagustuhan ni Sandro? No way! Alam ng lahat na arranged marriage lang kayo. Pero in fairness, nagawa mong agawin si Sandro sa akin. Pwede bang linawin mo yung mga pinagsasabi mo? Wala akong maintindihan. At oo, arranged marriage lang kami. Pero bago pa man kami i-arranged marriage ng parents namin, mahal na namin ang isa't isa. Ang funny mo, Rachel. Let me explain and introduce myself to you. I am Helen Castor, ang first love ni Sandro. Sa pagkakataong yon, si Rachel naman ang tumawa ng malakas. Ah, ikaw pala yon? Yung first love niya na iniwan siya sa ere. Lalo mas pinili mo yung pagiging journalist mo sa ibang bansa? Kilala kita sa pangalan, pero hindi ko ine-expect na ikaw rin palang magiging kabit ni Sandro. Taray, ang lakas mong maka-effort, ano? Yan ba ang kwento ng mga magulang ni Sandro sa'yo? Or yan ang kwento ni Sandro mismo? Na iniwan ko siya? Actually, tama ka naman sa part na pinili ko yung pagiging journalist ko sa ibang bansa. Pero hindi kami naghiwalay dahil lamang sa career ko. We forced to separate dahil mas mayaman ang pamilya mo. Nagulat si Rachel. Nanginginig na rin to at unti-unting tumulo ang luha. Anong ibig mong sabihin? Well, since nasabi ko na sa'yo, ipapaliwanag ko sa'yo ng dahan-dahan para naman maintindihan mo. Nagmamahalan kaming dalawa ni Sandro. Pero dahil nga hindi patas ang mundo pagdating sa yaman, napilitan kami maghiwalay dahil kailangan ni Sandro ang isalbang kumpanya nilang malapit ng mabangkrut. Anong laban ko sa'yo? Walang yamang maipagmamalaking pamilya ko, Rachel. Hindi kayang isalba ng pagmamahalan naming dalawa ni Sandro ang kumpanya nila. Kaya kahit hindi ka naman talaga niya mahal, pinakasalan ka niya. Nanlumo si Rachel sa kanyang narinig. Wala siyang kaide-ideya sa mga nabanggit ni Helen. Pero, ang sabi niya,
Simula pagkabata, naka-arrange marriage na kaming dalawa ni Sandro. At naniwala ka naman? Ang tanga mo rin pala, no? Alam kong matagal mo nang gusto si Sandro. Pero hindi mo mapipilit ng isang taong gustuhin ka. Kahit buong kayamanan mo pa ang ilapag mo, Rachel. Pero nagawa kong paibigin si Sandro gamit ang kayamanang meron ng pamilya ko, Helen. Palabang sagot ni Rachel. Alam niyang mali ang ginawa ng pamilya niya, pero hindi niya hahayaang lokohin siya ni Helen at Sandro dahil lamang hindi siya nito mahal. Kayamanan lang naman ang minamahal ni Sandro sa iyo eh. Hindi ikaw mismo. Hindi alam ni Rachel kung saan siya kumuha ng lakas ng loob para sampalin si Helen. Sa oras na yon, hinang-hina na siya. Pero halos yakapin niya ang sarili niya nang masampal niya si Helen. Grabe. Ganito pala ang feeling na makasampal ng kabit. Ay, ang sarap sa feeling. Nakangising sabi pa ni Rachel habang namumula na nga ang mukha ni Helen. Ako? Kabit? Hindi mo ba naiintindihan yung mga sinabi ko sa'yo? Sa ating dalawa, ikaw ang totoong kabit, Rachel. Maninira ka ng isang relasyon. Alam mo, kahit makalbo pa kita ngayon, Helen, hindi pa rin mababago ang katotohanan. Ako ang legal wife at ikaw pa rin ang kabit. Baka gusto mong lapagan pa kita ng marriage certificate? Palag ka ba? Lakas din ng loob mo, no? Oo, ikaw nga ang legal wife. Pero ako ang mahal ng asawa mo. Ikaw nga ang mahal. Pero sa akin naman siya nagpakasal. At nagkaroon pa kami ng anak. Ngayon mo patunayan kung sino nga ba sa atin ang minahal ng sobra, Helen. Dahil balita ko, ayaw ni Sandrong mabuntis ka. At ayaw din ni Sandrong pirmahan ng annulment paper na inilapag ko sa kanya kahapon. What do you think? Pwede bang manahimik ka na? Alam mo, kaya ayaw niyang pirmahan yung annulment paper na yan dahil next week ng promotion niya. Pero after the promotion, sigurado akong babalikan ka ni Sandro para pirmahan yun. Para maikasal na siya sa akin. Magdusa ka. Inis na sabi ni Helen, sabay iwan kay Rachel. Nakaramdam naman ng galak si Rachel ang marinig ang petsa ng promotion ni Sandro. Masaya siyang bumalik ng bahay nila Joyce at iniisip kung paano magiging successful ang plano niyang sirain ang reputasyon ni Sandro at Helen sa harap ng maraming official sa gaganaping promotion. Aba, mukhang nakahit ka ng jackpot, Rachel, ano? Nakabingwit ka ba ng poging seaman or enyero? Biro ni Joyce kay Rachel nang maupo ito sa tabi ng kaibigan. Ano namang gagawin ko sa mga yan? Malamang lalandiin. Diyos mio, Rachel, oh. Kung hindi ka kikilos ngayon, kailan pa? Kailangan mo ng new guy. Sayang ang beauty girl. Hayaan mo na yung bulok mong asawa. Lumandi ka na. Alam mo, siraulo ka talaga. Wala yan sa isip ko, okay? Iniisip ko kung paano ako magsisimula pagkatapos kong hiwalayin si Sandro. Aba, bakit? Don't tell me. Mahal mo pa rin ang mokong na yun kahit cheater. Paawat ka naman, te. 30 ka na, bruha. Huwag kang umastang 15 anyos, no, para pairalin yung pagiging marupok mo. Hinablot ni Rachel ang buhok ni Joyce at masama itong tiningnan. Aray naman, inaano ka ba, Rachel? Nakangusong ani Joyce. Ngumuwi naman si Rachel. Ano ba yung mga pinagsasabi mo kasi? Yung mga naiisip mo, sobrang layo na nasa utak ko. 30 ka na rin, pero kung mag-isip ka, daig mo pang 10 taong gulang, ano? Baka nakakalimutan mo na yung mga magulang ko ang rason kung bakit kami kinasal ng dalawa ni Sandro. Business ang kasal namin, Joyce. Kaya kapag nalaman nilang hiwalay na kaming dalawa ni Sandro, sigurado akong itatakwil nila ako. Ay, oo nga pala, no? Gagi kasing pamilyang meron ka eh. Mayaman nga. Wala ka namang freedom pumili ng lalaking gusto mo. Pero baka naman mag-gets nila kapag in-explain mo yung reason mo, di ba? Magulang mo pa rin naman sila, Rachel. Hindi eh. Lalo pang nalaman ko kung bakit naghiwalay si Sandro at yung first love niya. Bakit daw? Dahil sa kumpanya nila Sandro nalulugi.
What? Don't tell me. Kaya ka lamang pinakasalan ng mokong na yun para masalba yung kumpanya nila? My gosh, Rachel. Ang totoo, nakaramdam ako ng awa para kay Helen. Pero hindi mo naman ako masisisi, di ba? Matagal na ring tapos yung relasyon nila. Kahit na sabihin pa nating pilit lang yung pagtatapos ng relasyon nila. Kasal kami ni Sandro. Sa mata ng Diyos at ng mga taong saksi ng kasal namin. Ako ang legal wife. Minamahal ko rin si Sandro. At ramdam ko naman na kahit nasaktan si Sandro dahil sa arranged marriage naming dalawa, ramdam kong minahal niya rin ako. Pero bakit ganun? Kung kailan okay na yung relasyon naming dalawa, saka naman bumalik yung Helen Yins para sirain. Alam mo, Rachel, hindi mo naman nakasalanan yun eh. Si Sandro nang may kasalanan noon. Talagang loyal yung mokong na yun. Kahit landiin pa siya ni Helen, hindi yun papalag. Dahil alam niyang may pamilya na siya. Pero lintik, ang kati kasi ng asawa mo eh. Mas gwapo naman yung asawa ko. Ay, alam mo, pakiramdam ko tuloy. Palabas lamang lahat para kay Sandro. Yung tipong nagkukunwari lamang siyang mahal ako habang hindi pa bumabalik si Helen sa Pinas. Bakit ganun? Bakit kailangan ko pang maranasan to? Kasalanan bang magmahal ang may first love? Hinagod ni Joyce ang likod ni Rachel nang bigla ni lamang tong umiyak. Hindi kasalanan yon. Ang mali mo lang, napunta ka sa pamilyang hindi value yung feelings mo. Yung tipong kahit yung sagradong pagmamahal, para sa kanila business lang. Iyon ang problema. Ayoko na ng ganito, Joyce. Ayoko matali sa gantong pakiramdam. Ayoko matali sa mga taong hindi alam ang totoong kahulugan ng pagmamahal. Dory, pagkatapos ang plano mo kay Sandro, isasama kita sa Australia. Ano namang gagawin natin doon? May kamag-anak ka ba ron? Meron. May inalok kasi siya sa akin ng work. Kasambahay ng isang royal family. Maraming kasambahay ang kailangan kaya naisipan ko ng sumubok. Okay lang naman sa'yong maging kasambahay, tama? Pwede mong dalhin ang anak mo ron. Sigurado ka dyan? May royal family pala sa Australia? Oo raw. Doon kasi nagtatrabaho yung tita ko. Ang tanong, kaya mo bang maging kasambahay? Grabe ka naman sa akin, Joyce. Siyempre kaya ko, no? Na-excite tuloy akong matakwil. Tarantadang to. Akala mo talagang madaling maging kasambahay? Especially sa ibang bansa? Biyerna ka? Rich kid ka pa naman eh. Huwag kang iyak-iyak kapag pinalinis ka ng kubeta, okay? Natatawang sabi ni Joyce, kaya natawa naman si Rachel. Mukha mo. Anong akala mo sa akin? Spoiled brat na rich kid? Psst. Ay hindi ba? Kung mag-inarte ka nga rito kapag gulay ang ulam mo, kasi. Huwag ako, Rachel. Nagpatuloy sa pag-aasara ng dalawa. At laking pasalamat ni Rachel dahil naibsan ng bigat sa kanyang dibdib sa pamamagitan noon. Samantala, sa mga nagdaang araw, naging abala si Rachel sa pagpaplano sa darating na promotion ni Sandro. Inayos na rin niya ang mga papeles upang mabilis makaalis sa Pilipinas kasama ang kanyang kaibigang si Joyce at ang kanyang anak. Kaya nang sumapit ang araw ng promotion, hindi mapaglagyan ng kaba at excitement na nararamdaman ni Rachel. Excited na ako makita ang reaksyon sa mukha ng dalawang nagmamahalan ko, no. Ako rin. Sinabihan ko na rin yung asawa ko na mag-sign siya kapag papasok na tayo, ha? Mahigpito kasi ang guard eh. Ayaw magpapasok ng walang kamag-anak sa loob. Kaya nga ginawa kang kapatid ng asawa ko. Kahit ang tsaka-tsaka mo. Ay wow, nahiya naman yung balat ko sa balat ng asawa mo, no? Ayaw mo talagang magpatalo kapag asawa ng usapan? Siyempre, loyal kasing asawa ko. Kaya proud Mrs. here. Napailing na lamang si Rachel at naghanda para sa pagpasok dahil kumaway ng asawa ni Joyce. Pero alam mo, Chel, akong kinakabahan sa gagawin natin eh. What if balik na rin ni Sandro? Baka matagi tayo parehas nito. Don't worry, prepared ako. May record ako ng pagtatalo naming dalaw ni Sandro. At may clip record ako ng pagtatalo namin ni Helen. May marriage certificate din akong dala. At ang anak kong si Hannah,
ay nasa asawa mo, remember? Okay, ikaw ng smart best friend ng taon. Galingan mo ha. Kung gusto mo ng backup para masampal yung Helen na yan, tawagin mo agad ako, okay? Kating-kating na rin kasi ang palad ko na masampal yung kiridang yun eh. Kung maluma ka nga. Kung makapanggigil ka naman, akala mo talaga ikaw yung niloko, ano? Pasensya naman. Sige na, magsisimula ng parangal. Teka, sa stage mo ba sila ipapahiya? Halangan namang sa backstage. Lintik ka rin, ano? Umikot ang dalawang mata ni Rachel at iniwan na nga si Joyce na natatawang napakamot ulo. Kinuha niyang anak niyang si Hannah at pumwesto sa unahan dahil malapit ang tawagan ng pangalan ni Sandro. Baby, kapag si Daddy na ang aakit sa stage, he should shout, okay? Call him, then pupunta tayo ron. Turo pa ni Rachel sa anak. Tumango naman sa kanya si Hannah. Napangisi siya nang sa wakas tawagin ang pangalan ni Sandro upang parangalan bilang sergeant. Sayang, ang taas pala sana ng ranggo mo. Usal ni Rachel sa kanyang sarili at pinagmasdan ng anak nang bigla tong tumayo. Daddy! Hannah and Mommy's here! Sigaw ng anak ni Rachel. Namilog naman ang mga mata ni Sandro nang makitang nagmamadaling batang papunta sa gawin niya. Sumunod dito si Rachel na malaki ang ngiti. Oh, what's happening? Akala ko ba hindi siya invited, Sandro? Bulong ni Helen habang nakaangkla ang kamay sa braso ni Sandro. I don't know. Wala akong ideyang pupunta sila. Hindi ko naman sinabi kung kailan ang promotion, Helen eh. Bulong namang sagot ni Sandro habang alanganing ngumiti sa anak na nasa kanyang harapan. Samantalang, pare-parehong nagulat ang reaksyon ng naroon nang makalapit din si Rachel sa gawin ni Sandro at agad ginawaran ng halik sa pisngiyang asawa. Congrats to your big promotion. Sarkastikong sad ni Rachel bago humarap sa mga taong naroon na may nakangiti. Excuse me? Sino sila? Tanong ng general kay Sandro, sabay turo kay Rachel at sa anak nilang si Hannah. Ngumiti si Rachel at inilahad ang kanyang kamay. Hi, let me introduce myself. I am Rachel Hareth, wife of Sandro. And this is our child, Hannah. Nice to finally meet you, sir. But as far as I know, si Miss Carter ang pinakilalang asawa ni Sandro sa amin at sa lahat ng kapwa niya sundalo. Napadako ang tingin ni Rachel kay Sandro at nakita niya kung paano mamutla ang mukha nito. Maging si Helen ay napaatras. Nagsimula nang magbulong-bulungan ng mga kapwa sundalo ni Sandrong naroon. Lihim namang napangiti si Rachel. Let me explain, General. Binasag ni Sandro ang ingay habang may hawak ng mic. Go ahead. Ayokong may misunderstanding. Hiwalay na po kami ni Rachel, General. At hindi ko po alam kung paano po siya nakapasok sa exclusive event kung gayong sobrang higpit po ng mga gwardya. Is that true, Mrs. Hareth? Actually, ayoko sanang sirain ng araw na to eh. Dahil pangarap mo to. Pero, pangarap ko din to. Ano bang pinagsasabi mo riyan, Rachel? Malino naman ang pinag-usapan natin, di ba? Oh, may napag-usapan ba tayo? Ayun bang sinabi mo last week? Sorry ha. Akala ko kasi joke-joke lang yun eh. Please, respect us. Madiing singit ng general sa kanila. I'm sorry, General. I would like to ask you a question. Ayos lang ba sa inyo na ang paparangalan nyo bilang sergeant ay may peking asawa? Rachel! What? Curious lang naman ako, Sandro. Akmang sasagot si Sandro nang pigilan siya ng general at humarap kay Rachel. What do you mean? Sinong may peking asawa? Sinasabi mo bang peke ka? Or si Miss Helen na pinakilala sa amin ni Sandro bilang kanyang asawa? Si Helen? Asawa mo, Sandro? Legal? Or concubine? Please, straight to the point, Mrs. Hareth.
Hindi ito comedy show para gawin yung katatawanan. I'm sorry. I just wanted to inform you that I am the legal wife. Alam kong sa mata ng nakakarami sa inyo, si Helen ang kilala niyong asawa ni Sandro. Pero sa mata ng Diyos at sa harap ng altar, kasamang mga taong saksi ng pag-iisang dibdib namin, ako ang legal wife at hindi ang kiridang to. Ramdam ni Rachel ang panginginig ni Sandro nang hawakan siya nito sa braso. Ano bang pinagsasabi mo dyan? Don't ruin my reputation, Rachel. Please, I'm begging you. Pag-usapan na lamang natin to sa bahay. Pakiusap pa ni Sandro, ngunit umiling si Rachel. Wala na tayong dapat pag-usapan sa bahay. Nandito pa lang, handa na akong pag-usapan natin ang custody ni Hannah. Pirmahan mo ang annulment paper na to. Dahil tapos na ako magpakatanga. Kasabay ng paglapag ni Rachel ng annulment paper ay ang pagbawi niya sa braso na hawak ni Sandro. Ano sa tingin mong ginagawa mo ngayon, Rachel, ha? Wala ka ba talagang konsensya? Pinaghirapan ni Sandro makuhang promotion to. Bakit kailangan mong sirain? Bakit ngayon mo pa nakuhang magskandalo? Hindi pa ba sapat na sinira mo ng relasyon namin? Singit ni Helen. Mas lalong nagguluhan ng mga taong nakasaksi ng pagtatalo nila Rachel. Nasira ko? Sigurado ka bang nasira ko? O sadyang hinayaan niyo lang masira? First of all, hindi ko kasalanan na naghiwalay kayo. Dahil kung talagang mahal ka ni Sandro, kahit anong pilit ng magulang niyang iset up sa arranged marriage naming dalawa, hindi siya papayag at ipaglalaban ka niya. At isa pa, hindi ko hiniling sa mga magulang kung maipakasal sa lalaking yan. Pareho lamang kaming biktima ng negosyo, Helen. Kaya huwag mong isisi sa akin ang kapabayaan niyo sa relasyong meron kayo noon. Ang tanging kasalanan ko lang ay yung minahal ko ng sobra si Sandro. To the point na wala na akong tinira para sa sarili ko. Namutawi ang katahimikan ng sandaling yun. Tila lahat ng nakasaksi roon ay gustong yakapin si Rachel ng mga oras na yun. Habang ramdam din ni Rachel ang bigat sa kanyang dibdib, ngunit ayaw niyang matalo siya ng emosyon sapagkat ayaw niyang ipakitang nanghihina siya sa loob. Sapat na sa kanyang sabihin lahat ng hinanakit niya. Rachel, mahal, I'm sorry. Let me explain. Maging si Sandro ay nakaramdam ng awa para kay Rachel, ngunit nanatili siyang matigas. Inilapag niya ang flash drive sa mesa kung saan nakaupo ang may matataas na ranggo, maging ang kopya ng marriage certificate nilang dalawa ni Sandro. Kalakip nun ay isang wedding picture nila upang magsilbing ebidensya na nagloloko ang kanyang asawa. Sapat na bang patunay yan na legal akong asawa? At alam nyo rin na may mali kayo dahil hindi kayo nagsaliksik malang tungkol sa family background ni Sandro. Sana magkaroon ng hustisya ang sugat sa puso ko, General. Dahil masakit maloko. Lalo pa kung ang taong nanloko sa'yo ay ang taong nangako sa harap ng nakakarami na mamahalin niya ako habang buhay. Muling hinawakan ni Sandro ang kamay ni Rachel at iniharap siya nito sa gawin nila ni Helen. Bakit mo ginagawa sa akin to, Rachel? Akala ko ba mahal mo ako? Bakit nagawa mong sirain ang pinaghirapan ko? Bakit kailangan pang umabot sa puntong to? Bakit? Bakit mo rin piniling lokohin ako? Kung pwede naman sanang hiwalayin mo na lang ako noon pa man. Bakit kailangan patagalin pa yung relasyon nating dalawa kung gayong hindi naman pala akong nasa puso mo, Sandro? Bakit kailangan mo pa akong saktan sa parang alam mong mahihirapan akong makabangon? Bakit kailangan mo pang magpanggap na mahal mo ako sa harap ng maraming tao? Kung sa harap ng mga kasamahan mo sa trabaho, iba naman palang pinapakilala mo. Bakit kailangan mo pang iparamdam sa akin mahalaga ako sa iyo kung hindi ka pa rin pala nakakalimot sa nakaraan mo? Bakit, Sandro, ha? Bakit? Hindi na napigilan pa ni Rachel na maging emosyonal. Masakit para sa kanyang makita kung paano hawakan ni Sandro si Helen na animoy pinoprotektahan sa gagawin niyang pagsugod. Akala ko ba
Aware ka sa kasalang meron tayo. Pasalamat ka nga dahil minahal pa kita sa kabila ng lahat. Alam nating parehong business marriage lang ang meron sa ating dalawa. Bakit hindi ka nilang maging thankful na sinuklian ko ang pagmamahal mo, Rachel? Bakit kailangan pati ang karir ko sinira mo? Hindi na nga napigilan pa ni Rachel ang sarili na sampalin si Sandro. Maging si Helen na akmang susugurin siya ay naginawa niya rin ng sampal. Ang kakapal ng mga mukha ninyo! Lalo ka na, Sandro! Ano ka mo? Maging thankful ako? Bakit? Para saan? Kung hindi ko lang iniisip ang kalagayan ni Hannah sa harap mo, baka hindi lang sampal ang nakuha mo sa akin. Ang lakas ng lobong sabihin lahat ng sa akin, ano? Baka nakakalimutan mong pamilya ko ang sumalba sa nalulugi ng kumpanya. How did you know? Mukhang nagulat ka, no? Akala mo hindi ko malalaman na hindi lamang basta arranged marriage ang meron sa atin? Salamat na lang talaga dyan sa pinakamamahal mo. Dahil sa sobrang daldal niyan, nasabi lahat ang hindi ko pwedeng malaman. Pati itong promotion mo. Sa kanya ko rin nalaman. Thanks, Helen. Nakita ni Rachel kung paano mamula ang mukha ni Sandro at humarap kay Helen. Napailing si Rachel at hinawakan ng kamay ng kanyang anak upang lumapit sa General. Kayo na pong bahala, General. Sa'yo ko na po ipapaubaya ang nararapat na parusa para kay Sandro at Helen. Lumapit ang General kila Sandro at Helen na hindi pa rin tapos magtalo. Sandro, alam mong lahat kami hanga sa tapang mo pagdating sa pakikipaglaban at hanga rin kami sa pinakita mong loyalty bilang isang leader. Pero hindi namin inaasahan na kasabay ng pagkasira ng reputasyon mo ay ang pagkakaroon mo ng mansya sa kapwa mo sundalo. Alam mo kung anong kaparusahan ng aksyon mo. Tanggapin mo man yun sa hindi. Napaluhod na lamang si Sandro sa kanyang narinig. Maging si Helen ay nanlambot ang tuhod dahil maging siya'y nadamay. Hinuli ang dalawa at pinasahan ng Miranda rights sa kasong adultery at violation against women and children. Samantalang nang makauwi si Rachel sa bahay nila Joyce, ay doon niya binuhos ang lahat ng luhang naipon sa harap ni Sandro. Tahan na, Rachel. Finally tapos na at deserve nila yon. Hindi mo kailangang makonsensya, okay? Sinong may sabing nakokonsensya ako? Nasasaktan ako, Joyce. At naiinis ako sa sarili ko. Tingin mo ba makaka-move on pa ako? Pinitik naman ni Joyce ang noon ni Rachel. Makaka-move on ka niyan. Huwag kang mag-alala. Dapat pala bukas ka umiyak kasi hindi mo pa nakakausap yung mga magulang mo. Bakit ganun? Bakit kailangan pa nating masaktan? Nagmahalang naman tayo Ay, eto na naman tayo. Alam mo, sa relasyon kapag nag-commit ka na, hindi mo talaga maiiwasang hindi masaktan, okay? Pero hindi rin ibig sabihin nun, nahahayaan mo ng malundong sarili mo dyan sa sakit na nararamdaman mo. Lintik ka naman, Rachel 30 ka na sabi, girl. Maging matatag ka naman, huy. Nakaka-imbihar na ka naman talaga Masakit talaga magmahal Hindi naman sa lahat ng oras matamis ang pag-ibig Bumangon ka dyan at mahiya ka nga sa anak mo. Pinasadahan naman ni Rachel ang tingin ng kanyang anak at muling naluha sapagkat hindi niya alam kung paano niya sasabihin sa 3 taong gulang niyang anak na wala na itong amang makikita pa. Samantalang napaigdad si Rachel nang mag-vibrate ang cellphone niya. Nakita niya ang message ng kanyang ina. Dadaan ako sa bahay namin, Joyce. Kasalukuyan na silang nasa bahay paluwas ng Manila dahil kinabukasan ng flight nila papuntang Australia. Hala, bakit? Nalaman naman nila agad? Oo, at gusto nila ako makausap. Samantala, mabilis lamang silang nakarating sa Manila. Kasing bilis ang pagdapo ng kamay ng ama ni Rachel sa kanyang pisngi. Isang malutong na sampal kasi ang bumungod sa kanya nang makarating siya ng bahay ng kanyang mga magulang. Pa! Gulat na sambit ni Rachel sa ama, kahit ito naman talaga ang inaasahan niya.
Huwag mo akong matawag-tawag na papa. Wala akong anak. Nakahihiya ng dala sa pamilya. Bakit kailangan mong ipahiya si Sandro sa maraming tao? Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na huwag mong paiiralin yung emosyon at puso mo? Wala ka nang ginawa kung iipahiya ang pamilya natin, Rachel. Pero niloko niyo po ako pa. Sinong babaeng hahayaan na lang ang asawang lokohin sa harap-harapan? Leching kaartehan yan. Pwede mo naman kasing kausapin si Sandro pagkatapos ng promotion niya. Bakit kailangang pating apelido ko madamay sa kahihiyan yung dalawa? Wala kang kwenta. Magmula sa araw na to, ayoko nang makitang pagmumukha mo sa pamamahay ko, Rachel. Tinatakwil na kita bilang anak. Nakakahiya ka. Tumangon na lamang si Rachel dahil ito naman ang inaasahan niya. Hindi siya kayang pakinggan ng sarili niyang pamilya dahil reputasyon pa rin ang mas mahalaga rito. Mapakla siyang umisi at tinalikuran ng mato. Ay halak ka! Grabe! Namumula yung pisngi mo. Malakas ba yung pagkakasampal? Umiling lamang si Rachel at pumasok na ng kotse. Hindi pisngi ko ang nakaramdam ng sakit, Joyce. Itong puso kong sumakit. Muli na namang tumulo ang kanyang mga luha habang binabaybay nila ang hotel na tutuluyan nila. Kasabay ng pagbagsak ng ulan ay ang pagbagsak ng balikat niya. At kagaya ng walang tigil na ulan, wala ring tigil ang kanyang mga luha. Ang bigat. Parehong mahal ko sa buhay na nakit sa akin. Usal niya. Samantala, sa kabilang dako, naroon si Sandro na animoy hinang-hinana sa loob ng kulungan kasamang mga kapwa ni sundalo na may iba't ibang kasong kinakaharap. Sandro. Nabalik sa ulirat si Sandro nang marinig niya ang pagtawag ni Helen sa kanyang pangalan. Kasalukuyan silang nasa iisang compound na nagtatanim ang mga kasama nila ni Helen sa isang malit na garden sa loob ng kulungan. Anong ginagawa mo rito? Hindi ka pwede rito, Helen. Ano ka ba? Nagpaalam ako sa bantay sa inyo. May kailangan akong ibalita sa'yo. Ano naman yun? Binisita ako ng mga magulang mo. Hindi ko nga alam kung bakit pero may nabanggit siya tungkol sa anak mo at sa ex-wife mo. Bakit? Anong nangyari kay Hannah at Rachel? Itinakwil si Rachel ang sarili niyang ama kasama ang anak ninyo. Kailan pa? Nakaramdam ng awa si Sandro para sa anak niya, maging kay Rachel. 1 buwan nang nakakaraan. Ang huling balita raw nila, umalis na ng bansa sila Rachel at ang anak mo. Tuluy na nga nanlumo si Sandro. Alam niyang hindi dapat siya makaramdam ng panghihinayang dahil siya mismong gumawa ng rason para iwan siya ng kanyang mag-ina. Nagsisisi ka ba na pinili mo akong muli, Sandro? Ngumiti si Sandro. Hindi ako nagsisisi. Dahil una pa lang, ikaw naman talagang mahal ko . Pero hindi ko lang maiwasang makonsensya sa nagawa ko kay Rachel. She's so pure, Helen. At ang makulong ako dahil sa paniloko ko sa kanilang dalawa ng anak ko ay hindi sapat para maibsan ang sakit na naranasan niya ngayon. Hindi kita masisisi. Kahit ako rin nakaramdam ng guilt. Pero hindi mo naman na maibabalik ang nakaraan para matama mo yung pagkakamali mo, Sandro. Alam ko. Ang hinihiling ko nang sana makausap ko silang muli para makahingi man lamang ng tawad sa lahat ng kasalanan ko. Lumipas ang mga araw, linggo, at hanggang muling dumating ang panibagong buwan. Ngunit tila walang pagbabago ang nangyari sa buhay ni Rachel. Ano ka ba naman, Rachel? Kahit sa paglinis ng kubeta ay palya ka pa rin? Magdadalawang buwan ka ng kasambahay sa mansyon na to, pero wala ka pa ring improvement. Kailangan ko na bang humanap ng kapalit mo, ha? Umalingaw-ngaw ang boses ng mayordoma sa kabuuan ng mansyon habang dinuduro-duro pa si Rachel na kasalukuyang nakayuko na lamang. Pasensya na po. Hindi na po mauulit. Pangako po, sisikapin ko pong malinis ang kubeta. Huwag niyo lamang po akong tanggalin. Napailing na lamang ang mayordoma at iniwan to sa sala. Anyari?
Napagalitan ka na naman? Tanong ng kaibigan niyang si Joyce at ginaya siya sa likod ng mansyon. Akala ko madali lang maging kasambahay, Joyce. Kasi yung maid namin sa bahay parang sobrang gaan lang sa kanila yung trabaho eh. At sobrang dali lang para sa kanilang ginagawa nila. Walang madaling trabaho, Rachel. Yung mga maids ninyo, may mga kanya-kanya silang rason upang tiisin lahat ng hirap. Kaya nagagawa nila ng maayos ang mga trabaho nila. Alam ko naman din ginagawa mo yung best mo para magawa mo ng tama yung trabaho mo rito sa mansyon eh. Kaya huwag ka nang umiyak. Hindi ka naman slow learner eh. Ang kailangan mo lang talaga, tiisin lahat ng dumi, pagod, gutom, at talak para kay Hana. Ang totoo, minsan ko nang minaliit yung mga maids namin sa bahay. Pero nang maging maid na rin ako, sobrang nagsisi ako sa ginawa ko yun. Lahat ng ginawa ko sa kanila, nag-reflect sa akin. Ayan, lesson learned. Anyway, hindi ba magaling ka magluto? Try mo kaya magpa-assign sa kitchen area. Ang balita ko kasi, pihi ka ng anak ng amo natin pagdating sa pagkain. Malay mo naman, di ba? Matipuhan yung luto mo. Nako, wag na. Alam mo naman yung maldoma natin. Mainit ang mata pagdating sa akin. Pero gets ko naman siya. Ikaw ba naman magkaroon ng kasambahay na tatanga-tanga sa trabaho, di ba? So, inadmit mo talagang tanga ka, babaita? Natampal ni Rachel ang kanyang noo at inirapan ng kaibigan. Sa trabaho lang ako tanga, okay? Biyerna. Tara na nga. Kailangan ko pang linisan ng mga kalderong ginamit sa pagluto kanini. Mauna ka na. Mag-enjoy ka sa pagkuskus ha. Pang-aasar pa sa kanya ni Joyce. Napailing namang bumalik si Rachel sa loob ng mansyon at dumiretso ng kusina. Naggulat pa siya nang may badatan siyang isang lalaking nakatayo sa harap ng ref. Excuse me po? Do you need anything? Agad namang humarap sa kanyang isang matangkad na lalaki na may maladagat na mga mata dahil sa asol na kulay nito. Hindi agad nakagalaw si Rachel nang bigla siya nitong pasadahan ng tingin mula ulo hanggang paa at tumango-tango pa. Are you new here? Tanong ni Xander, ang anak ng amo ni Rachel. Yes sir, I am Rachel, your new maid. Actually, I am starving. But I don't know what kind of dishes I want. Just wait here sir, I cook something for you. Nagsimulang magluto si Rachel. Pasalamat siya dahil tapos siya ng culinary kaya maalam siya pagdating sa pagluluto. Nagluto siya ng isang simpleng kaldereta. Ito kasi ang paborito niya at nais niyang ipatahim sa prinsipe ang special dishes niya. What's this? Tanong ni Sander nang hainan siya ni Rachel ng isang mangkok na kaldereta. In Philippines, we call that kaldereta, sir. Caldereta? What is caldereta made of? Is this healthy? Don't worry, sir. It's healthy. It's a popular Filipino stew made with meat, sir. Meat? Honestly, I hate meat. But let me taste first. Napangiti naman si Rachel at tahimik na pinagmamasa ng binatang nakangiti nang kumain ng kalderetang luto niya. What do you think, sir? Nag-thumbs up lamang si Sandra at tumayo. Hindi ito inubos ang kaldereta, ngunit sinabi nitong itabi na lamang si ref. Nagpasalamat pa si Rachel sa binata bago iniwan siya. Huy! Nakita ko ang prinsipe! Lagot na! Tila hingal na hingal ang balita ni Joyce kay Rachel na kasalukuyang naghuhugas ng pinagkainan ni Sander. Bakit? Bawal bang makita ang prinsipe, Joyce? Hindi mo alam. Nasa rules and regulations yun ng mansyon. Bawal nating makita ang prinsipe. Hindi ko alam kung bakit eh. Pero yun ang nasa paskil sa sala. Hindi mo ba nabasa? Nakaramdam ng kaba si Rachel ng mga oras na yun. Ang totoo, nakausap ko ang prinsipe, Joyce. Hinablot naman siya ni Joyce sa braso at dinala sa likod ng mansyon. Ano ka mo? Paano? Kinausap ka niya? Oo,
Bakit? Sigurado ka? Baka hindi naman ang prinsipeng nakausap mo Kasi ang alam ko, hindi ko makausap ang maids yun. At isa pa, hambog daw yun. Baka sabi-sabi lang yan. Mabait naman si Sir Xander Mag-iingat ka lang. Ang OA mo, ang bilis mong nagpapaniwala sa mga sabi-sabi. Kasi naman, bakit nakapaskil na bawal siyang makita? Alam mo, nasa royal family tayo. Kung prinsipe siya, valid naman yung rason kung bakit bawal siyang makita. Mataas yung posisyon na meron siya. At hindi nga talaga natin deserve na masalayan ng mukha niya dahil katulong lamang tayo. Hindi natin siya kauri. Pero yung ugaling meron siya, okay naman Mabait at approachable. Mukha ngang mahiyain Kibit balikat namang umuwi si Joyce sa kanya. Samantala, makalipas ang 3 araw, nagulat na lamang si Rachel nang bigla siyang ipatawag ng babae niyang amo sa sala. How may I help you, madam? You're Rachel? Yes, madam. You're the one who cooked for my son? Tumaas ang kilay ng babaeng amo niya at tumango. My son never liked the dishes made by our maid. And this is the first time he requested to have a meal again here in our mansion. What kind of dishes you serve to my son? Kaldereta po. Filipino dish. Okay, cook something new for him. And from now on, you personally cook his meal every day. Noted, madam. Nakangiting sagot ni Rachel. Walang mapaglagyan ang galak sa puso niya. Dahil sa wakas, may nakapansin na rin ang kanyang skills sa pagdating sa pagluluto. Mula sa araw na to, ikaw nakatoka sa kitchen area. Pasalamat ka't nagustuhan ng prinsipe ang luto mo. Kung hindi, masisiba ka na sana sa trabaho. Na sinuway mo ang rules sa bawal makita ang prinsipe. Hindi ko naman po sinasadyang makitang mukha niya. Hindi ko nga rin po alam na si Sir Xander po ay anak ng amo natin. Pasensya na po. Kalimutan mo na yon. Pagbutihin mo na lamang ang trabaho mo para sa anak mo. May galak sa puso ni Rachel habang nagluluto siya ng hapunan ng prinsipe. For tonight's dish, I cook adobo, Sir Xander. Nakangiting saad ni Rachel isang gabi habang hinahainan niya ng adobong manok ang prinsipe. Halos 2 linggo na rin magmula nang italaga siya bilang personal cook ni Xander. At talaga namang sobrang satisfied ang binata sa mga hinahain sa kanya ni Rachel. Oh, I know this dish. I once ate this when I was in my business trip. Nakangiting sagot naman ito at nagsimula ng kumain. Mas napalapit si Rachel sa prinsipe dahil sa kabaitan nito. Hindi niya inaasahan na ang prinsipeng nais masalay ng libo-libong tao ay araw-araw niyang nakikita at araw-araw na pinupuri ang kanyang luto. Alam mo bang marunong din ako mag-Tagalog? Pero konti lang. Halos maubusan ng hangin si Xander matapos sabihin yun. Natawa naman si Rachel at tumango. Magaling ka na, sir. Really? I really wanted to learn Filipino language. Because most of our maids is from Philippines. And I don't know how to approach them whenever I need something. Not because they don't understand what I'm saying, but because they think I am snob and ruthless. You're so kind, sir. Sigurado akong kaya maraming maids sa matagalang naninilbihan sa pamilya niyo ay dahil sobrang bait niyo po sa mga workers po ninyo. Because they deserve to treat you right. Anyway, where is your child? I want to play with her again. Napangiting muli si Rachel at tinuro ang kanyang anak na si Hannah na naglalaro sa pasimano sa garden. Hindi inaasahan ni Rachel na magiging maayos ang buhay niya sa loob ng mansyon. Kung dati puro sermon ang naririnig niya na sa pagkakamali niya sa trabaho, ngayon puro papuri ng kanyang natatamo. Naging mas malapit din silang dalawa ni Xander sa isa't isa. Samantala, sa kabilang dako, naroon muli si Sandro na may galak sa puso na may matanggap siyang liham mula kay Rachel. 5 taon ang nakakaraan
At ngayon lamang siya nakaramdam ng galak nang marinig niya ang pangalan ni Rachel. Ngunit ganun lamang ang kanyang gulat at lungkot nang mabasang nakasulat. Maayos na kami rito sa Australia. Salamat sa pananakit mo. Napatawad na kita pero sana mabulo ka sa kulungan. Dahil yan ang parusa sa lahat ng mga maling ginawa mo. Pagbasa ni Sandro. Sunod-sunod na pumatakang luha galing sa kanyang mga mata habang unti-unti siyang napangiti sa kawalan. Salamat sa pagpapatawad, Rachel. Sambit niya. Grabe. 5 taon na pala magmula nang umalis tayo ng Pinas, Rachel, no? Ang laking tulong talaga ng pag-a-abroad natin. Look at you now. May restaurant ka na. May sarili na kayong bahay. Nag-aaral na rin si Hana. My gosh. Can you imagine how painful your past? Tapos ngayon, nakangiti ka na ng malawak dyan. Talang lakas ng resto mo. Bulalas ni Joyce kay Rachel na tila maiiyak na. Hindi ko rin expected to, Joyce. Akala ko hindi na ako makakabangon pa. Akala ko hindi ko makakayang itaguyod mag-isa si Hana. At akala ko hindi ako tatagal sa pagiging maid sa royal family. Pero heto ako ngayon. Sobrang grateful sa Panginoon. Dahil sa mga natatanggap kong blessings galing sa Kanya. At syempre, thank you rin sa'yo. Dahil palagi kang nandito sa tabi ko. Sus, wala yun, no? Pero grabe. Ang akala ko talaga may something sa inyong dalawa ng prinsipe. Iba kasi yung closeness ninyo. Mabait lang talaga si Sir Xander. Kaya mabilis siyang makaklose. Close na nga rin silang dalawa ni Hana eh. Pero hindi ibig sabihin nun. May namamagitan sa aming dalawa. Siya nga. So basic human decency lang pala lahat? Oo. Wala ka bang concept ng ganon? Parang lahat yata binibigyan mo ng mali siya eh. Baka nakakalimutan mong ganon rin kung makisama yung asawa mo sa Pinas. Hoy, kahit ganon yun, loyal yun no, ano ka? Ang mabuti pa, sunduin mo na yung anak mo. Baka nababagutin kakahintay sa'yo eh. Nantaranta naman si Rachel at tumungo sa parking lot dahil 3:00 na ng hapon at uwian na ng anak niyang si Hana. Nakangiti pa si Rachel nang makarating siya sa harap ng gate ng paaralan ng kanyang anak dahil natanong niya na to habang kausap ang isang pamilyar na lalaki. Sir Xander? Wow! A long time no see. What are you doing here? Bungad ni Rachel kay Xander na magiliw na nakikipag-usap sa kanyang anak. Oh, there you are. Na-miss ko lang si Hana. Kaya naisipan kong puntahan siya rito. How are you, Rachel? I miss your dishes. Ayos lang naman, sir. Kung gusto niyo ulit matikman yung luto ko, bumisita lang po kayo sa maliit kong resto. Maiba ako. Ang galing mo na pong magtagalog, ha? Really? I love to do that. Pero, oo nga no. Magaling na ako. Nasanay na rin. Tito Xander, kung gusto niyo po, sumama po kayo ngayon sa amin. Di ba, Mommy? Singit ni Hana. Oo naman. Kung okay lang sa Tito Xander mo. Really? Okay, nagugutom na rin ako eh. Samantala, halos makasubsob si Rachel sa sink nang tampalin siya ni Joy sa braso habang humahagik-hik. Anak na, ano bang nangyayari sa'yo? Ikaw ha? Bakit magkasama kayo ni Sir Xander? Aminin mo, nililigawan ka ni Sir ano? Sinabi ko naman siyang magkaibigan lang kami, okay? Gusto niya raw matikman yung luto ko, kaya sumama siya sa amin papunta rito. And actually, si Hanang nag-aya sa kanya, hindi ako. Sus. Daming palusot.com.ph. Bagay naman kayong dalawa eh. Kaso prinsipe siya. Baka dumami yung basher mo. Alam mo, ang dami mong alam. Ang mabuti pa tulungan mo lang ako magluto para mapabilis. Hindi na muling nagsalita si Joyce at nagsimula na silang magluto ni Rachel. Sa kabilang dako, naroon si Xander habang tuwang-tuwang pinagmamasa ng anak ni Rachel na si Hana habang ginuguhit nito ang mukha ni Xander.
Talented ka rin pala. Like her mom, Hannah. Hobby ko lang po to, kagaya po ni Daddy. Magaling din po siya mag-drawing eh. Really? Where's your dad? Napansin naman niya ang pag-iba ng ekspresyon ni Hannah kaya alanganin siyang ngumiti. If you're not comfortable to talk about your dad, it's okay. Okay lang po. I'm not kid anymore naman po eh. Nasa jail po si Daddy kasi he cheated po. What do you mean? May other girl po si Daddy. Sundalo po siya pero nag-cheat po siya. Base po sa law, wrong po yung ginawa niya. He hurt my mom so bad to the point po na penalize po siya ni Lolo because of the reputation of her family. Nang akmang magsasalita na sana si Xander, nang dumating si Rachel, nakangiti ito, ngunit may bahid ng lungkot ang mga mata habang dalang isang mangkok ng kaldereta. Here's your favorite dishes, sir. Enjoy! Thank you. And I'm sorry for asking your daughter about the sensitive topic. Naupo naman si Rachel at ngumiti. Ayos lang, sir. Ang totoo, hanga rin po kay Hannah. Hindi ko po kasi inaasahan na sa murang edad, naiintindihan niya na po yung sitwasyon meron kami. Ang akala ko kasi, hahanapin pa rin po niya yung dad niya until now. Pero mukhang aware naman po siya. Are you okay? Ayos na ako, sir. Hindi na ako nasasaktan eh. Hindi na rin ako galit sa kanila. Peaceful na po yung buhay na meron ako ngayon. At naiintindihan ko rin kung bakit kailangan nating magpalaya at magparaya. Hinubog ako ng masasakit na karanasan para maging malakas at huwag magpatinag. At salamat din po sa inyo, sir. Dahil mga oras na lunod ako sa masasakit na karanasan, naroon ka para pag-anin yung nararamdaman ko. I actually don't fully understand what you're saying. Pero paano ko napag-aan yung nararamdaman mo? I think wala naman akong ginawa para makatulong eh. Yung pagpuri niyo po sa luto ko, malaking bagay na po yun, sir. Hindi ko pa kasi po yun nararanasan sa tanang buhay ko eh. Kahit parents ko, against po sa dream ko. Oh, ngayon niyo sabihin wala kayong something ha? Singit ni Joyce. Sabay na napaigdan si Rachel at Xander at sabay ring umiling. Maisyo ka masyado ano? Nag-heart to heart talk lang kami, may something na agad? Psst. Sus! Sir Xander, tropa na lang kayo nitong best friend ko? Tropa? What's that? Hay nako, tropa, yun bang friend lang? Or sobra pa sa friend? Anyway, do you have a girlfriend, sir? I don't have, Joyce. And also, yes, we're friends. For now. Namumulang sa ni Xander. Sunod-sunod namang kumurap si Rachel at ramdam na ang init sa kaning pisngi. Habang si Joyce ay hindi na nga napigil ng sarili na paghahampasin muli si Rachel at maging si Xander ay hinampas niya, bagay na kinatikim ng binata. Sorry sir, na-carried away lang. What do you mean by now, sir? Friend kayo now, then girlfriend po siya later? Depende kay Rachel. Ano bang topic niyan? Tigil mo na nga yun, Joyce. Last na promise, sir. Do you like my friend? Kailan pa? Yes, I like Rachel. Kailan pa? Nang una ko siyang makita. Halos matigil na sa paghinga si Rachel nasa narinig niya, kaya minabuti niyang umalis sa harap ng kaibigan at ni Xander. Dahil anumang oras ay mukhang sasabog ng kanyang puso. Muling nagpatuloy ang mga araw at linggo na masaya si Rachel. Nagsimulang manligo si Xander at sinikap na makuhang matamis niyang oo. Isang araw na balitaan ni Rachel na nakalaya na nga si Helen sa kulungan at nawala sa sariling katinuan dahil inabuso ng kung sino at naging isang palaboy. May nakapagsabi din sa kanya na nagkaroon ng anak si Helen kay Sandro. Hindi na rin nakalaya si Sandro dahil sa kasong murder sa loob ng kulungan dahil nakapatay ito ng kapwa niya preso. Ang pagtataksil ay laging maraming kapalit. Hindi sa lahat ng oras, ang mga taong nilinlang nyo
ay bingi at pipi. At higit sa lahat, hindi habang buhay, bulag sa katotohanan. Darating din ang panahon na lalabas at lalabas ang katotohanan. Kaya piliin nating maging mabuti sa ating kapwa. Dito na po nagtatapos ang kwentong ito. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. This is Regine here in Kuya Agustin Stories. Amping!